tanan 0929-311-3484. Kay gisunan kanyang buot appeals tong online classes, no? Karong gabi ang atong online classes, no, sa oras alas 7 og sa Merkules usab sa gabi sa alas 7. Sa Merkules ang ato ang gisgutan mao ang kasidot subject, especially to the refining of the character traits lessons. And sa Sabado, talking about the halakha, and we are studying the book of Rambam in the chapter 3 about Yesodi HaTorah in his book Sefer Hamada. Okay, mga kaigsunan, now, bago pa lamang naman ang Tehillim Birakot for the women, kamang pag-recite sa Tehillim. Now, I invite the women to please join the Tehillim recitations. Tungod kay inyo kanang merit. Ang tao nga nag-recite og Tehillim, doon na siya merit. And akong ginauhag ang mga babae nga mo engage no sa Tehillim recitation. Kay usa siya kadakong kagayunan nga kamo mahimong kabahin no sa naga-recite og Tehillim. Balo mo, atong nangagipang Domingo sa mong klase sa master's degree sa Jerusalem. Si Rabbi Simcha among gi hulat no mga 20 siguro ka minuto, 20 ka minuto. Atong nangagi pag yun, atong naapa ang gira. So nagulat-gulat mi nga mabot siya. Bidaga mga 20 minutos usa siya ni iabot sa among klase. Hindi ka dagan og sobra oras o sa oras kapin. Tibok sila pamilya, nag-recite sila og book of Tehillim. Kung baga, kinatibok ang Tehillim, book 1 to 150, ilang gi-recite. It took them more than an hour just to recite the book of Tehillim with the family. Kini siya, usa ka modelo. If ever ang tao na sa hulga sa challenge, as you all know, ang Israel giatake sa 7 fronts of enemies. Una, ang mga Palestinian, mga radicals. Ikaduha, ang Hamas. Tungod kay Palestinian and Hamas, they are different. Ikatulo, ang Hezbollah sa Lebanon. Kaupat, ang Syria. And then, ikalima, ang mga militant sa Iraq. Ikaunom, ang Houthi. Kapito, ang Iran. Pananglitan, no? Ordinaryo lang ang mga nasod. Nagatubang anang 7 fronts of war. Dugay rang na kanker, no? No, dugay ra. Now, I can remember, doon ay author sa usa ka libro, nga usa ka imam. Siya nag-testify, siya, I am a son of Ismael, and I am a man of peace. Siya, talking about Israel and the Jewish people, who had been experiencing slaughters, different kinds of attacks, from the Babylonian attack and the attack of the Greeks to the attacks of the Romans and the attacks of the Ottoman and the attack of Hitler, Maximo. And now, instead the 5 fronts attack, yang gibutang 5 fronts kay wala niya gi-appeal ang Palestinian ug ang Syria.
Ang 5, para niya ang Hamas, Hezbollah, Houthi, Iraq, and Iran. And yet, they only not survive, but they won. That means, ang Israel, kung imo dong i-describe sa usa ka pulong, kana nga pulong mao ang pulong nga miracle. They are a miracle nation. Ngano man, tungod kay ang Babylon nga nag-atake nila, nawala na. Og ang Assyria nga nag-atake nila, nawala na. Tugingon man, ang Roma, nawala. Ang Nazi, ang grupo ni Hitler, nawala. Apan ang Israel, still, naa sa gihapon Baruch Hashem. Israel is still in existence. Kung na siya advice to all Arabs, be friends with them. Perhaps you might learn their wisdom and it will help you achieve prosperity and peace. Hinaot, makasabot ang mga Arab world na doon ay talagsang hatred. Mabito si Trump, pagingon niya, mag-peace na mo. Sukat pa sa una, sige mo gira. Ingon ana na lang ang inyong kinabuhi, sige lang mo pinatyanay. Baruch Hashem, nituo si Kamini, ang Iran, nituo po si Netanyahu. Tungod kay, kung naapay mo supak sa Amerika, wala maging makakaya sa Amerika kung Amerika may banggaon. Sa pagkakaroon sa pagkakaroon, i-display sa Amerika unsa sila ka powerful. Mura ba og sama sa Second World War nga gibombahan og atomic bomb ang Hiroshima. Mao po datong pagbomba sa Amerika sa B-2 bomber sa Iran. Datong naging pila ka adlaw. Og ang gira nga 12 ka adlaw nahuman. Nahunong. Ang Iran, may claim sila daw nakadaog. Ang Israel, labaw na nga ni-claim sila nakadaog. Kumbaga, it's obvious. Kinsay dihado. It's obvious kinsay lamang. Although, mo deny ang usag-usa, klaro man. Kinsa ang lamang. O sa pagbomba sa Amerika, everybody halted. Matagusan ni Honong. Tungod kay display sa Amerika, again, unsa ang ilahang military power ka-superior compared to the rest of the nations. O tungod diana, anong magira pa man nga kung kasahan sa Amerika butang nato ang Russia, wa man gani kadaog ang Russia sa Ukraine, nya mukasa ang China, mukasa na pod ang North Korea. Ang igsunan, ano man yun magira, no? Kabalo mag-igsunan, sama sa Russia, ang ilang tuyo, ilogo ng yuta. Sama po sa mga Arabs nga nakik-away sa Israel. Death to Israel from the river to the sea. Kaya gusto sa
mga Arab world nga mabura ang Israel kay sila mupuli. Mga kigsunan, if ever doon ay world war, malambigit yun ang Israel. And based on the prophecy, the last battle is not World War III, but the battle called Gog o Magog. Ang gira nga gitawag og Gog o Magog, prophesied in Ezekiel 38 and 39, nga diin ang Israel tabangan sa mga nations. Apil ng Iran, which was Paras. Apil ng Turkey, which is Tugarma. Apil ng Russia, which is Magog, the city of Molosk and Tobolsk. Kumbaga, kanang mga powerful nations mag-unite sa Gog o Magog war o kini usa ka gitakda nga gera o niini nga senaryo based on the Talmudic commentary, based on the Tanakh. Doon ay anointed one na gitawag bin Yosef as prophesied in the book of Obadiah verse 18, chapter 1:18, nga Jacob shall be a fire and Joseph shall be a flame and Esau shall be stubble and no survivor from the house of Esau. There shall be no survivor. That means somebody from the house of Joseph who was the anointed that will lead the war in a Gog and Magog. And then, as mentioned in Ezekiel 39, ang maong gira si Hashem mao ang kabangga sa mga nations who are uniting themselves to attack Israel. And then, ang tanang nakig-away sa Israel will all be lost. Because Gog and Magog is the eradication of evils from the land. Zechariah 13:2. In those days, all idols be eliminated and all false prophets and all evils, all defilements from the land shall all be eradicated. That is the purpose of Gog and Magog war. Tapuson ang tanang mga evils ug tanang idolaters. Tungod kay daghan ang nakigira, ang ilang katuyuan is religion. Gusto nila nga ilang religion mo ay muhawod sa tibok kalibutan. Gusto nila nga gunitan nila ang kalibutan sa ilang religion. O ang dili, mo-access ilang religion, ilang pamatyon. Which is forbidden by the Torah. Because when the Torah was given, it is forbidden to create a new religion. Every religion that was established after the giving of the Torah, they are all forbidden. Tanang mga reliyon na namugna after gikahatag ang Torah. In the year 2448 from Adam, in the year 1313 BCE, since that day, it is forbidden to invent and to create a new religion. Ginabawal ang pag-create, pagmugna og relihiyon. O kini siya, mga kigsunan, mao ang usa sa mga katuyuan ngano nga adunay Gog and Magog kay tapuson kining mga relihiyon. Kaya ang mga relihiyon
nagatinguha nga sila'y muhari sa tibok kalibutan, which is forbidden in the Torah. O kung maningkamot kini nga relihiyon nga sila'y muhari, o niya ang Israel dili man mo submit, so girahon nilang Israel, tabangan nilang Israel. Apan ang Elohim sa Israel mao ang creator sa universe, o dili ang Ginoo sa mga religion. Tungod kay ang mga religions nga na-create after the giving of the Torah, they deny the fact that the true Elohim creating the heavens and the earth is no other than the one and only Hashem Elohim, the Elohim of Israel, with the name Yud and He and Vav and He, which is forbidden to pronounce only mulitok sa memory of the name. If ever a Jew mulitok o Hashem, it is in memory of the name. It is a remembrance of the name. If ever mulitok o Adonai, it is in memory of the name. A remembrance of the name. As mentioned in the book Exodus 3:15, Ze Shemeli Alem, Ze Zekre Ledur Dur. So, walay laing Elohim, gas lamang si Elohim sa Israel. And that's the plan mentioned in the book of Zechariah 8 verse 23, that in the last days, pulo ka mga lalaki sa mga nagkalain-laing kanasuran na nagsulti og laing-laing lingwahe, manggunit sa sidsid sa sinina sa mga Jewish people, Yehudi, and they would say, Nelcha imachim ki shamano Elohim imachim. Take us with you. Kung asa mo muadto, dadamin ninyo. Because we heard that Elohim is with you. That means the true Elohim is not the Elohim of the religions in the world. The true Elohim is no other than the Elohim of Israel. The Elohim of Abraham, Yitzchak, and Jacob. The Elohim of King David. The Elohim of the prophets. Muna mga kigsunan na ngano ang gugamagog kini siya usa ka decreed war. Somebody from the house of David or from the house of Joseph, before the house of David will rule, somebody from the house of Joseph that will lead the war, and he is called Ben Yosef. Usa siya kadinihugan gikan sa descendants ni Yosef. Siya mao ang mulid sa Gog-Magog war. And then all of the enemies, they are all defeated. And then Ben Yosef is wounded as mentioned in Zechariah 12 verse 10. May sama siya ka King Josiah sa Battle of Megiddo against Pharaoh Necho, na naigo sa pana nga 300 ka udyong sa pana. Some scholars said di siya mamatay, but he was wounded. Some scholars said mamatay siya. But then ang prayer daw sa mga taong nakasabot to protect the Moshiach Ben Yosef, mao'y makapa-preserve niya. And after the Moshiach Ben Yosef, human sa gira, magbalinaon, o gunya, moabot ang Messiah bin David.
ang Messiah bin David, mao mo pabangon sa trono ni David. And there are questions arising. Kinsa ba na siya? Nana ba na siya ron? Ang kiksunan. There is only one trusted and not fake news. One trusted character that has the authority to announce who is that Moshiach bin David. He is no other than Prophet Elijah. As mentioned in Malachi 4, last verses, behold, I will send you Prophet Elijah the prophet, and he will restore siya mo pasiguli sa relationship sa mga forefathers and the sons. The sages said, usa sa mga rason nganong ipadala si Prophet Elijah, because it was Prophet Elijah, number one, given the task to announce, number one, to Israel who is the true Messiah, and secondly, to the whole world. Tungod kay kung ang mga religion sa tibuok kalibutan nangandoy nga sila'y muhari, it is an action of disagreement to the prophecy nga ang muhari sa tibuok kalibutan mao ang bin David. Si bin David mao ang muhari, siya mao ang rule. He is the one ruling, he is the one reigning. Siya mao ang muhari, ug wala nilain. Si King David, ang iyang trono nga na-establish sa righteousness, na-establish sa Jerusalem. Walay laing makaangkon ang Jerusalem. Because the throne of David was established in that city. And in preparation to the rulership of the Messiah bin David, ang kaliwat ni Haring David murol sa Jerusalem aron pabangonon ang trono. Makining nga trono mahimo siyang eternal, nga ang muhari walay lain Messiah bin David. Tihugan ikaduha, human sa announcement, introduce niya ang tilod nga Messiah is of course dili si Jesus. Human niya ma-introduce iyang tihugan ug lana ug mahimo siyang hari sa Israel, nga mao'y nagkapabangon sa trono ni David. Kadiin gidihugan sa usa ka propeta nga mao si Propeta Elijah. So ang ministry ni Propeta Elijah basically tulo ka buok sa last days. One, iyang i-announce ang tinuod nga Messiah. Siyang mo paibalo tungod gidaghan kayong nag-claim og Messiah, mao bitaw na nga dili dawaton sa mga Jew kana si Jesus, kay sa ilang panahon unom na sila kabuok. Puros na sila nag-claim nga Messiah sila. Apan walay usa nila nga gi-announce ni Propeta Elijah. Si Propeta Elijah mao ang personality nga mo anunsyo nga siya ang Messiah. And then ikaduha, dihugan niya sa oil aron muhari sa Jerusalem. O sa iyang paghari, as mentioned in the book of Isaiah 2 verse 4 and Isaiah 11 verse 4, ang tanang mga nations sa tibuok kalibutan muyukbo sa leadership sa Messiah bin David tungod siyang wisdom,
na once tumanon sa mga tao, mo-prosper ang kalibutan kay sa panahon sa Messianic era, ma-restore ang fertility of the land. Na kini nawala kanhi sa kay kapanahonan nga di nakasala si Adam. Ikatulo nga trabaho sa Messiah. Iyang isanctify ang mga kaliwat ni Aaron na mao'y mag-administer sa third temple. Tungod kay si Propeta Elijah mao ang naka-retain daw sa small portion of the para-aduma, of the ash of the para-aduma. That means the red heifer. Ang apo sa red heifer, kini anaa ang portion na kang Propeta Elijah og siya mo ay mupisik ngadto sa mga priests na kaliwat ni Aaron before sila musugod sa pag-administer sa third temple ingon nga mga official nga pari nga gikan sa pamilya ni Aaron. Tungod kay panahon sa Messianic era, tukuran pagbalik ang temple o i-restore ang mga sacrifices. O ang tanang mga nasal sa tibok kalibutan mo submit sa leadership sa Messiah tungod kay ang tanang mga tao sa tibok kalibutan ni-accept sa laws for humanity nga gitawag og Noahic laws. Ilahang gipang labay ang ilang religion o gidawat nila ang design sa Torah for humanity nga gihatag kay Adan gipasa ngadto kay Noah o ang tanan kaliwat ni Noah dawaton ang covenant ni Noah because in the book of Genesis 9:12 ang covenant ni Noah is everlasting. Okay, so na panahon na balik na sa Torah, study tag Torah, kaya ang Torah lang mawag yun ang tinodula na ilahin pa. Alam ka ninyong buong apil sa itong online classes, karong gabi itong online classes, alas 7 sa gabi, o sa Merkulis sa gabi, o sa ngalan sa itong partners, Picas Loac Engineer, Julius Luzon, Roy Johnson, the station manager, kini si Mori Azaria Gilbert Minyosa, mag-ingon, Shalom Aleichem, Vili Hitraot. והיא שעמדה לאבותינו ולנו. Paminawa ang programang Balik Hebrew uban ni Brother Gilbert Minyoza.